Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kaagad tayo mga kababayan. Wala nang edit-edit po ito. Si Senator Rodante Marcoleta mga kababayan, bagamat hindi natin nakikita sa mga pahayagan lalong-lalo na sa Senado dahil nga po siya po ay nasa pag-iingat na po ng otoridad na ngayon po ay nasa PNP General Hospital, ay mayroon pong mahalagang mensahe po sa lahat po ng mga kababayan na patuloy na nakikipaglaban at patuloy na sumasang-ayon, naniniwala sa kanya, sa kanyang advokasya at paninindigan mga kababayan. Maganda po siguro ay panoorin natin itong video na ating kinuha sa Net25 News and Information sa programang 100%. Kasama po rito si Kuya Jenso Barjaga at saka si Kuya Nelson Lubaw. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Po kay Senador Rodante Marcoleta. Ito po ay sinulat niya July 11, 2026. Kahapon. So, ano, isang araw? Sabado. Sabado. Tama ba? Tama. July 11, 2026, minamahal kong mga kababayan. Kahit nagkalayo po tayo pansamantala, ipagpatuloy pa rin po natin ang ating sama-samang pagpapahayag sa buong mundo na nawa ay makamit na natin ang matagal nating karaingan ukol sa pamamayani ng transparency, accountability, katarungan at ng demokrasya. Alam niyo kung bakit sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na sa buong mundo mga kababayan, sapagkat hindi lang naman po ang Pilipinas ang kinaroroonan ng ating mga kababayan. Napakarami po tayong mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng daigdig na patuloy na sumusuporta at patuloy na naniniwala sa paninindigan at advokasya. Yung ipinakikipaglaban ni Senator Rodante Marcoleta alang-alang sa kapakanan ng lahat ng mga Pilipino saan man po sila naroroon. Ang mga bagay na ito ay kailangan para sa pagkakaroon ng katatagan, kapayapaan, kaayusan, at kasaganaan na inaasam ng ating bansa at ng kanyang mga mamamayan. Diyan lang po kayo. Dahil sa malaon at madali ay muli tayong magkikita-kita. Ayan, magpo-post lang po ako sandali doon mga kababayan. Dito mga kababayan, sa mensaheng ito ni Senator Rodante Marcoleta, tila mayroon po siyang ipinahihiwatig sa atin mga kababayan na masasabi kong ito'y isang magandang balita para sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na naghahanap sa kanya at sabik na sa kanya na makita siya, mga kababayan, na nagsasalita kung hindi man sa programa, magsasalita doon sa Senado. Meron siyang sinasabi dito, mga kababayan, na sa malaon at madali, sabi dito, ay muli tayong magkikita-kita. Ayun mga kababayan, kaya abangan po natin yan. Hindi niya sinasabi yan dahil sa alam niyang makukulong siya ng matagal. Hindi po ganon. Kasi kaya niya sinabi yan sapagkat alam niya na darating ang araw, mga kababayan, hindi magtatagal, mapapawalang sala sapagkat wala naman pong katotohanan yung lahat ng mga ibinibintang sa kanya na mga gawa-gawang kaso lang. Alam niya sa kanyang sarili yan, mga kababayan. Kaya stay put lang, mga kababayan. Abangan natin ang muling pagbabalik ni Senator Rodante Marcoleta. Sa tulong ng ating dakilang Diyos sa pagmamahal at pagmamalasakit. Mahal ko kayong lahat. Senador Rodante Marcoleta. Ayun ang kanyang naging pahayag, Nason. Ayun, mga kababayan.
Yun ang naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Alam nyo, kahit na siya po ay nakakulong mga kababayan, ay naiisip pa rin niya ang ukol sa kapakanan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga kababayan natin na nakakaranas ngayon ng matinding paghihirap, matinding mga pagbaha, matinding mga kung ano-anong mga nararanasan sa buhay dahil na rin sa kagagawan nitong mga tiwaling opisyal at nagnanakaw, nangungurakot at patuloy po na pinagsasamantalahan ang ating kabangyaman, mga kababayan. Mga kababayan, maghintay lang po tayo, sabi nga namin kanina, at sabi po mismo ni Senator Rodante Marcoleta na di malaon at madali ay magkikita-kita tayo, mga kababayan. So, mayroon po siyang talagang ipinahihiwatig sa mensaheng ito, mga kababayan. At dahil dyan, meron din pong bagong update kanina na ipinalabas ng PNP General Hospital na ganito po ang sinasabi. Ayan, mga kababayan, sinasabi dito na maaari nang ibiyahe si Senator Rodante Marcoleta ayon sa PNP General Hospital. Ngunit inirekomenda ng PNP General Hospital na tapusin muna ni Marcoleta ang gamutan para sa kanyang mild pneumonia hanggang Hulyo 15. At pagkatapos niyan, siya po ay ililipat na. Ibabiyahe na po sa kanyang piitan, mga kababayan. Yan po ang kalalabas lang na balita na ating nakuha sa Net25 News and Information, mga kababayan. Sana po ay tuluyan na po ang paggaling at pagbuti ng kalagayan ng kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta at sama-sama nating ipanalangin mga kababayan at mga kapatid nang sa ganun ay bumalik ang sigla at lakas ng pangangatawan ni Senator Rodante Marcoleta. Pag-usapan din natin ito, mga kababayan. Meron po kasing sinasabi itong si Senator Pinky Lacson tungkol dito sa voting threshold sa impeachment trial. Ang sabi niya rito, mainam na pagdesisyonan na. Parang sinasabi niya rito na kailangan po silang mag-usap, itong mga kasama niyang mga senador, at pagkaisahan nila kung ilan talaga yung threshold bilang ng mga senador na boboto para makonvict si BP Sara Duterte, mga kababayan. Parang sinasabi dito ni Senator Ping Lacson, parang hindi niya alam yung konstitusyon eh. Ang sa akin lang naman, mga kababayan, bakit pa kailangan na pagdesisyonan o pag-usapan ng mga senador ito samantalang meron na pong nakalagay na desisyon na naandoon sa konstitusyon? Ano po ba ang desisyon? Ano po ba ang nakalagay sa konstitusyon? Ang sabi po doon, 2/3 ng mga bumubuo sa Senado, which is 24 yun, ang kailangan na bumoto para makonvict ang isang impeachable official na ini-impeach, mga kababayan na ini-impeach, lalong-lalo na dito sa kaso ni BP Sara Duterte, mga kababayan. So, ang 2/3 ng 24 senators is 16. Yan ang nakalagay sa konstitusyon eh. Bakit pa, Senator Pinky Lacson, na kailangan mong imungkahi na pagdesisyonan na samantalang may desisyon na? Parang lumalabas po kasi rito, Senator Ping, na gusto mong, hindi ko alam ewan ko kung mali ako rito, parang lumalabas pa na gusto mong may pumasok sa mga kasamahan nyo o ikaw mismo
sa mga kaalyado nyo sa majority na sasabihin nyong bawasan o ibaba ang threshold ng mga boboto sa impeachment, mga kababayan. Parang ganun ang gusto niyang palabasin dito eh. Eh kung sasabihin ba ng mga kasamahan mo, lalong-lalo na yung mga kaalyado nyo sa majority na bababaan ninyo, ang mga maaari lang bumoto ay ang mga present o nandyan lang. Hindi isasama yung wala, yung absent. Hindi isasama yung nakakulong. Hindi isasama yung nagtatago. Eh, parang ganito ang lumalabas dito, mga kababayan. Malinaw ang sinasabi ng konstitusyon. Ang sabi ng konstitusyon, 2/3 of the 24 senators, that is 16, Senator Ping Lacson. Eh, ikaw naman din nagtago ka noon eh. Mahigit 1 taon kang nagtago din. Noong nilabasan ka ng warrant, ang dami mong patutsyada kay Senator Marcoleta, nakakulong na nga yung tao. Kung ano-ano pa itong mga sinasabi mo, para kang matanda, para kang tawag dito sa Ilocano, kasla ka bakit nga pasagid ka nga pasagid, nakataduti sa saon. Senator Ping Lacson, hindi ka pa tumitigil, nakakulong na nga yung tao. Marami ka pang sinasabi, akala mo naman hindi ka tumakas nung ikaw ay nilabasan ng warrant, nagtago ka ng mahigit 1 taon. Eh kung ano-ano itong mga sinasabi mo sa iyong social media account. Mga kababayan, napapansin kasi yan ng ating mga kababayan. At maski kami, napapansin namin yan. Ito namang mga mainstream media na walang maibalita kundi ang tungkol dito sa para mapasama si Senator Marcoleta. Eh ina-adapt naman nila, pinagpipistahan nila. Headline. Pag nag-post si Senator Ping Lacson, mga kababayan, pansin ninyo, yung mga mainstream media na ewan ko kung bayaran nito, kasama sila sa mga bayaran, hindi ko naman sinasabi, yan ang laging headline nila, mga kababayan. Naka-highlights yung mga post nila tungkol dyan sa mga sinasabi ni Ping Lacson kay Senator Marcoleta, mga kababayan. Sa totoo lang, ang dami nating mga kababayan na galit dito kay Senator Ping Lacson. Oo nga pala, kumustahin nga natin, Senator Ping. Kumusta yung semento? Yung tungkol sa negosyo ng anak mo? Malaki ba ang kita sa semento? Eh sana maimbestigahan din ito. Kasi baka isa siya sa mga nag-supply sa mga malalaking kumpanya noon sa flood control na naging ghost project. Eh dapat tingnan din ng gobyerno. Senator Ping Lacson, tingnan nyo, yung simento ninyo, baka tumigas yan, katulad ng pagmumukha nyo, mga kababayan, ano po? Ayan, mga kababayan. At kaugnay niyan, mga kababayan, si Senator Chis Escudero, ito pa lang si Senator Chis Escudero, ay meron na ring mga kababayan, meron na ring sariling podcast. May podcast na rin si Senator Chis Escudero, mga kababayan. At dito, mga kababayan, makikita natin ang kanyang paninindigan kasi naninindigan po ito katulad nung tumayo siya nung siya ay inihalal bilang presiding officer ng impeachment trial. Diba't noon sinabi na niya, mga kababayan, na ang bilang ng boboto para ma-acquit si BP Sara ay 16. Kaya ganyan ang kanyang paninindigan. Dahil yan ang nakalagay sa konstitusyon, mga kababayan. Patuloy siyang naninindigan. Ano pong sabi ni Senator Chis Escudero? Ito panoorin natin to. Liwanagin ko, hindi ko ito posisyon. Ito ang umiiral na batas sa ngayon. Base sa probisyon ng konstitusyon, base sa desisyon ng Korte Suprema sa Bayan versus Zamora, maliwanag yung paliwanag ng Korte Suprema doon. Napagkasunduan niyo po ba ang conviction threshold ng 16 votes sa ibang senador? Posible bang mabago ito? Hindi namin pinagkasunduan. Hindi nila pinagkasunduan. Ibig sabihin, walang nangyaring pag-uusap tungkol dito
sa threshold yung bilang ng boboto para makonvict si BP Sara. Sabi dito ni Senator Chis Escudero. Pinagpapaalam ang aking anuman ang sasabihin ko, ang tanumpating bibigay ko. Gayon din naman ang ibang senador. Hindi naman sila nagpapaalam sa akin ang sasabihin nila bago nila sabihin. Subalit may nakausap akong ilang mga senador kaugnay dito at sang-ayon sila sa aking posisyon. Sa Ayun, ano po ba yung katunayan, sang-ayon sila sa aking posisyon? Ano po ba yung posisyon ni Senator Chis Escudero? Hindi ba't sinabi niya na ang dapat na bilang ng boboto para makonvict si BP Sara ay 2/3 ng mga senador. So hindi pinag-uusapan dito kung absent ka o kaya nakakulong ka o kaya pinaghahanap ka. Hindi po pinag-uusapan yan. Ang pinag-uusapan dyan, yung bilang ng kabuuan ng senador, kukunin mo doon yung 2/3 at 16 ang paninindigan ni Senator Chis Escudero na boboto para makonvict si BP Sara. naging ko, hindi ko ito posisyon. Ito ang umiiral na batas sa ngayon. Ito talaga ang umiiral na batas. Iyon kasi ang nakalagay sa konstitusyon eh. Base sa probisyon ng konstitusyon, base sa desisyon ng Korte Suprema sa Bayan versus Zamora, maliwanag yung paliwanag ng Korte Suprema doon. Ano ba ang sitwasyon ng Senado sa ngayon? Merong 21 senador, 2 ang nakapiit, ang isa ay hindi matagpuan. Yung kaso sa Bayan versus Zamora, klaro't maliwanag na 23 lamang ang senador dahil si dating Vice President, dating President, dating Senator Gloria Macapagal Arroyo ay nahalal bilang Vice President noong 1998. So, klarong 23 lang. Walang nakapiit, walang nawawala, walang nagtatago. Klarong 23 lang. Pero ang sinabi ng Korte Suprema, sa pagratipika lamang ng isang tratado, ang bilang pa rin na dapat sundin ay 24. Hindi magiging 23 dahil ang nakalagay sa pagratipika ng tratado ay 23 senators. Lalo pa siguro kaya kung impeachment ang pag-uusapan, na karapatan ng isang tao ang pinag-uusapan, hindi lamang karapatan ng isang tao, mandatong binigay sa kanya ng milyon nating mga kababayan. Mas dapat siguro na maging Alam nyo, kung pakikinggan ninyong mabuti ito, kung uutay-utayin ninyo yung mensahe dito, yung sinasabi ni Senator Chis Escudero, alam nyo mga kababayan, parang ang akala ng majority ngayon, o sabihin na natin, akala ng Malacanang siguro, kasi ito ang perspective ko tungkol dito sa bagay na ito. O hindi ko lang alam kung tama yung aking pananaw o opinion dito sa bagay na ito. Pero sa nakikita ko at nauunawaan ko dito sa sinasabi ni Senator Chis Escudero, ito ay pagpapahayag ng pagiging patas sa mga pagdidesisyon na kanyang ginagawa dito sa impeachment trial ni BP Sara. So ang inaasahan po kasi ng majority, siyempre, ang majority po kasi mga kababayan, hanggat maaari, lalo na yung hindi ko naman sinasabing lahat ng mga senador sa majority ay gusto nila na ma-impeach si BP Sara. Hindi ko sinasabing lahat sila. Kasi meron pong mga senador dyan sa majority na ayaw nila na ma-impeach si BP Sara o kaya hindi sila sang-ayon na si BP Sara ay ma-impeach, mga kababayan. Si Senator Chis Escudero, kung napapansin ninyo, yung kanyang mga sinasabi mula pa noong unang araw ng impeachment, mga kababayan, kung mapapansin ninyo, ako sa aking palagay, ewan ko lang kung nagkakamali ako, palagay ko dito kay Senator Chis, sinisikap niya na maging patas ang kanyang mga pagdidesisyon dito sa isinasagawang impeachment proceedings para nang sa ganon, alam niya kasi na noong bumaliktad siya, mga kababayan, eto, pakinggan niyo po ito Alam niya kasi na noong bumaliktad siya, marami ang nagalit sa kanya ng mga kababayan natin. Marami ang nagdamdam na mga kababayan natin. Marami sa mga kababayan natin na kinamuhian si Senator Chis Escudero. At ito ngayon ang nakikita ko, para sa akin lang sarili kong opinion po ito, na gusto niyang makabawi. Kaya siguro mga kababayan, baka darating ang panahon
mga kababayan, ewan ko mamaya po kasi magkakaroon ulit ng impeachment trial, titingnan natin kung siya pa rin ang presiding officer. Pero pag napansin ito ng administrasyon, mga kababayan, na si Senator Chis Escudero ay sinisikap niyang maging patas, baka alisin nila si Senator Chis Escudero na maging presiding officer, mga kababayan, at maglalagay sila ng talagang magdidiin at hindi patas. Ang ilalagay nila talaga dyan yung hindi patas kasi yun ang naratibo po nila, mga kababayan. Base sa aking obserbasyon lang po ito. Ang naratibo po nila kasi, mga kababayan, ang gusto nilang mangyari, lalong-lalo na itong administrasyong ito, ay madiin si BP Sara, ma-impeach talaga at wala pong kawala. Ang gusto nila talagang lalabas dyan na guilty. Lalabas dyan na maging kahihiya si BP Sara. Yun ang gusto nilang mangyari. Pero pag ito, si Senator Chis Escudero ang tuloy-tuloy na naging presiding officer, mga kababayan, baka hindi matupad yung kanilang plano, yung kanilang nilulunggati, yung kanilang binabalak, mga kababayan, baka mapurnada. Kasi nakikita natin, sa ngayon, ewan ko lang kung itong mga unang araw ng pagdinig, ganyan ang ipinapakita. Baka sa mga susunod o malapit nang matapos, magiging bias na ito si Senator Chis Escudero, mga kababayan. Titignan natin. Pero sa palagay ko, gustong bumawi ni Senator Chis Escudero dahil sa kanyang ginawang pagbaliktad, kinagalitan siya ng mga Pilipino ng napakaraming mga mamamayan. Kaya gusto niyang bumawi, mga kababayan. Kaya sinisikap niya na maging patas. Stricto tayo tulad ng sa pagratipika sa mga tratado. Gaya ng sinabi ko, ito ang kasalukuyang batas na umiiral. Naalala ko yung aking professor sa constitutional law, the late former Professor Perfecto Fernandez. Ito ang umiiral na batas. Sabi niya sa amin, when the trial court makes a mistake, it is appealable to the Court of Appeals. When the Court of Appeals makes a mistake, it is appealable to the Supreme Court. If the Supreme Court makes a mistake, it becomes part of the law of the land. Ito ang umiiral pong desisyon ng Korte Suprema, sang-ayon man po tayo o hindi. Kaya nga sinabi ko, kung sino man ang hindi sang-ayon sa posisyon, Narinig niyo po yung sinabi niya. Ito ang umiiral na posisyon ng Korte Suprema, sang-ayon man tayo o hindi. Ibig sabihin, permanente na po yan, mga kababayan. Alin po yung sinasabi niyang yun? Di ba tungkol doon ang pinag-uusapan dito ay yung bilang ng mga boboto para ma-impeach si BP Sara, which is 16 po yan. Mula doon sa 2/3 ng 24. ito, hindi lamang ng presiding officer, pati na rin ng impeachment court. Dahil wala namang umapila o naghahanap ng rekonsiderasyon sa aking pasya at sinabi, may pagkakataon silang iakyat ito sa Korte Suprema dahil justiciable controversy na ito. Alam nyo, ang gustong mag-appeal siguro dyan na pumunta sa Korte Suprema, yung mga kalaban ni BP Sara katulad ng Akbayan. Marami po yan yung mga pare na umiiyak at nag-aalburuto para siya ay matanggal. Mga congressman na masasabi nating tumanggap ng mga ayuda sa administrasyon. Ito pong mga ito, mga kababayan, sila ang pwedeng lumapit siguro sa Korte Suprema para nang sa ganun ay sabihin, ay baka pwede po na babaan nyo yung bilang ng senador na maaaring bumoto para makonvict si BP Sara. Yung mga present na lang, parang gano'n ang gusto nilang sabihin. Depende siyempre sa pagpapasa ng Korte Suprema din, sa palagay ko pwede nang iakit at hinug ito. Bakit ko sinasabi ito? Ang impeachment process ay highly political. Klaro naman po, hindi ba?
Totoo yun, mga kababayan. Highly political ang impeachment process. Magkabilang panig na magkaiba ang sinusulong. Pabor o kontra man sa impeachment, pabor o kontra man sa nasasakdal. Hindi ba dapat lamang na kapag ka natapos ang impeachment, tapos na rin ang gulo, away at bangayan? Impeachment ang proseso para tumuldok dito sa prosesong ito. Ang pangit naman at ang lungkot, kung matapos namin magdesisyon na may 14 o 15 boto, dun pa lamang mag-aaway-away uli, ay convicted, ay acquitted, dahil magkaiba sila ng pananaw. Sana kung sakasakali, mapagpasyahan ito ng Korte Suprema kung may aakyat man sa Korte Suprema. Ayun. Sigurado yan, mga kababayan. Sigurado yan na may aakyat sa Korte Suprema para hilingin na babaan ang bilang ng mga boboto. Sigurado yan. Bago pa man magkaroon ng pinal na kapasahan ng Senado, para hindi na tayo magsimula muli sa pinagsimula natin na may gulo, may away at may bangayan. Sana ito impeachment process, sino man ang manalo, sino man ang magbagi. Maging tuldok na kaugnay sa bangayan, away, hindi pagkakaunawaan at mga akusasyon laban kanino man upang ito'y mapaliwanag, mabigyang linaw at makita rin ng ating mga Yun, mga kababayan, yun yung paninindigan ni Senator Chis Escudero. Na yung paninindigan niya namamalagi na dapat 16 ang boboto para ma-impeach si BP Sara. Hindi pwedeng bababa sa 16. Dahil ang paninindigan niya kung ano ang nakalagay sa batas o konstitusyon na 24 ang bilang ng senador, hindi pinag-uusapan kung nakakulong, hindi pinag-uusapan kung hinahanap yung isang senador at nagtatago, wala sa usapan yon. Ang usapan dito, yung bilang nakabuuan, yung 24 senators, 2/3 ang buboto para ma-impeach si BP Sara. Mga kababayan, kahit ano po ang gawin nila, hindi sila makakabuo ng 16. Hindi sila makakabuo ng 16. Sabihin na natin 13 po sila ngayon, mga kababayan. Saan sila kukuha ng 3? Mga kababayan, ang hinihinala po nila, mga kababayan, dahil may lumalabas na balita na itong magkapatid na bilyar daw, mga kababayan. Hindi po, kasi sabi nga ni Camille Villar, Senator Camille Villar, mga kababayan, kapag ka ikaw, Anya, kapag ikaw ay lumipat pa sa kabilang grupo, mas masahol ka pa kay Judas. Sinabi niya yun, mga kababayan. Malamang sa malamang, mga kababayan, hindi po babaliktad ito. Pagkatapos ng ginawa ni Senator Bato de la Rosa na pagsasakripisyo, para nang sa ganun ay makuha nila noon ang majority, mga kababayan. At nakita rin niya ang pagsasakripisyo ni Senator Rodante Marcoleta. Sana, mga kababayan, itong mga senador na ito na naninindigan sa tama, sila ang kakampi, tunay na kakampi ng mga kababayan natin, mga kababayan. Hindi ko sinasabing wala doon sa majority na senador na kakampi ng mga kababayan natin. Masasabi ko din na mayroon doon, kaya lang, mga kababayan, hindi lang po nagpapahalata. Alam ko po na may mga senador na nasa majority na sumisimpatya din doon sa hinaing ng ating mga kababayan. Pero darating ang panahon, mga kababayan, lalo na pagka dumating na, malapit na yung 2028, makikita nyo po, mga kababayan, parang mga palakayan na lulundag mula dito papunta doon. Ibig sabihin, maglilipatan yan, mga kababayan, magbabaliktaran ng mga yan, mga kababayan. Sigurado yan. Alam na natin ang laro ng politika, mga kababayan, lalong-lalo na dito sa mga magre-re-elect, mga kababayan. Tingnan ninyo, yung mga magre-re-elect na yan, kakapit sila doon sa malakas, mga kababayan. Alangan naman, ikaw, siyempre, isa kang politiko, magre-re-elect ka. Sasama ka ba doon sa walang kapanapanalo? Sasama ka ba doon sa mahina? Sasama ka ba doon sa isinusukanan ng mga tao? Siyempre, kung pipili ka ng magiging kakampi, doon ka sa malakas, doon ka sa panalo, doon ka sa gustong-gusto ng mga tao. Sino po ba ang gustong-gusto ng mga tao ngayon, mga kababayan? Paki-comment nyo naman dyan sa baba para may bahagi naman po kayo, mga kababayan. Yan lang ang ating napag-usapan, mga kababayan, at na-share ko po sa inyo
Kung kayo po ay bago pa lang sa ating munting programa, sa ating munting channel, ngayon lang kayo nakasilip, meron pong yung tinuturo ng kamay dyan, yun ang pipindutin ninyo para makapag-subscribe kayo. Ngayon, may nakikita rin po kayong notification bell dyan, pindutin nyo rin yon para nang sa ganon ay ma-update kayo sa mga videos na i-upload natin sa mga susunod. Pwede nyo ding i-share, pwede nyo i-like itong video ito kung nagustuhan ninyo. Muli po, ang inyong lingkod, Just Vlog, ay bumabati po sa inyong lahat. At nagsasabi, ano man ang inyong ginagawa at nasa man po kayo, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga kapatid po namin, lagi po kayong mag-iingat.